Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil sa bagyong si Jolina at si Kiko. Unahin po muna natin yung update natin sa bagyong si Jolina. Patuloy nga itong kumikilos palayo ng kalupaan ng ating bansa at kaninang alas 4 ng hapon si Jolina ay tinatayang nasa layong 410 kilometers ng layo west ng Dagupan City, Pangasinan. Taglay ni Jolina ang lakas ng hangin na umabot hanggang 85 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin na abot hanggang 105 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos sa direksyong westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Bagamat patuloy itong kumikilos palayo ng ating bansa at posibleng ang lumabas ng PAR ngayong gabi, patuloy naman itong nagpapaibayo ng habagat dito nga sa kanlurang bahagi ng Katimugang Luzon, ng Kabisayan at ng Mindanao. Ano nga po ba yung inaasahan natin tungkol sa pagkilos ng bagyong si Jolina? So makikita natin dito yung forecast track natin for the next 36 hours, no? Alas 2 ng hapon, nasa loob pa po ng ating air responsibility ang bagyong si Jolina, pero ngayong hapon or mamayang gabi ay inaasahan ngang tuluyan na itong lalabas sa northwestern boundary ng ating air responsibility. Bukas naman ng hapon, ito ay tinatayang nasa layo ng 750 kilometers west ng Dagupan City, Pangasinan. At sa Sabado ng madaling araw, bagamat magiging isang typhoon nito, nasa labas pa rin po ng ating air responsibility sa layo naman na 850 kilometers west ng Dagupan City, Pangasinan. So generally makikita natin patuloy ang kikilos palayo ng ating bansa at patungo sa West Philippine Sea ang bagyong si Jolina within the next 36 hours. Ano nga po ba inaasahan natin? Bagamat ganun yung senaryo ay patuloy itong magpapaibayo ng habagat. Yung enhanced habagat, yun po inaasahan na magdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, ng Visayas at ng Mindanao. Kaya't nagpalabas din po tayo ng weather advisory kaninang alas 11 ng umaga hinggil naman sa habagat. Ganon din yung gale warning, no? O yung babala para sa maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Nagpalabas din po tayo ng gale warning number 1 ngayong alas 5 ng hapon dahil inaasa natin yung pinag-ibayong habagat at yung paparating naman na isa pang bagyo ay magdudulot nga ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. At binanggit natin kanina, posibleng ang tuluyan ng lumabas ng PAR si Jolina sa pagitan ng ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Samantala, bukod kay Jolina at sa habagat, patuloy din tayo nagmamonitor sa typhoon na si Kiko na kaninang alas 4 ng hapon tinatayang nasa layong 550 kilometers ang layo silangan ng Baler, Aurora. Taglay naman ni Kiko ang lakas ng hangin, umaabot hanggang 195 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso aabot hanggang 240 kilometers per hour. Ito ay inaasahan namang kikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Bagamat nakikita natin na malayo pa yung cloud bands ng bagyong si Kiko sa Northern Luzon, nakataas na po ang warning signal number 1 dito sa may bandang Cagayan, sa northeastern portion ng Apayao at sa northeastern portion ng Isabela. Subalit hindi naman po sa mga oras na nakataas na itong warning signal number 1 ngayon ay agad-agad na mararamdaman. Ito po ay bilang pagbibigay ng paghahanda sa mga kababayan natin dito sa mga nabanggit na lugar para sa mga posibleng epekto ng bagyong si Kiko na mararanasan within 36 hours or less. Samantala, ano ba yung senaryo? Inaasa nating pagkilos ng bagyong si Kiko sa susunod na 2 hanggang 4 na araw. So, nakikita po natin dito yung alas 2 na lokasyon ng bagyong si Kiko at inaasahan nga natin na bukas ng hapon, ito ay tinatayang nasa layong 220 kilometers ng layo, silangan ng Apari, Cagayan. So makikita natin, no, may kalapitan na sa landmass bukas ng hapon ang sentro ng bagyong si Kiko. Makikita naman natin na sa darating na Sabado ng hapon, ito ay nakalagpas na extreme northern Luzon area at nasa may bandang 80 kilometers na northwest ng Itbayat, Batanes. Sa darating naman na linggo, posible itong tuluyan ng nakalabas ng ating area of responsibility or nandito sa may bandang northern tip ng Taiwan. Sa darating naman na Lunes ng hapon, inaasahan na tuloy na itong lalayo sa northern boundary ng PAR or sa layo naman 850 kilometers north ng extreme northern Luzon. So, pansinin natin yung forecast track. Ito po yung tinatawag natin na center track, yung inaasahan natin na pagkilos ng sentro sa loob ng 2 hanggang 4 na araw. Mapapansin din natin yung parang APA, no, o cone-like features ng ating forecast track, area of probability. Ano nga bang ibig sabihin nito? Kung inaasahan natin bukas ng hapon, ang sentro ng bagyong si Kiko ay nandito sa pating ito, 225 kilometers, silangan ng Apari, Cagayan, posible rin pala, hindi natin niro-rule out, yung senaryo na mas malapit sa kalupaan ng ating bansa o baka tumama pa dito sa northeastern part ng Cagayan, ang sentro ng bagyong si Kiko bukas.
That is why, pinaghahanda po natin hindi lamang itong Cagayan, hindi lamang ang dulong Hilagang Luzon. Subalit maganda rin itong bandang Isabela area sa posibleng paglapit ng bagyong si Kiko. At inaasahan natin, makikita natin sa ating forecast track, bukas yung magiging critical simula po sa hapon hanggang sa Sabado ng umaga yung inaasahan nating pananalasa ng bagyong si Kiko dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Ngayon pa lamang po, inaabisuhan na natin yung mga kababayan natin, maging alerto, makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at DRR officials at maganda sa paparating na bagyong si Kiko. Ano nga ba inaasahan natin? Yung mga malalakas na pag-ulan sa Cagayan, Isabela at Batanes, posibleng masimulan na maranasan ng mga kababayan natin simula po bukas ng gabi. At habang lumalapit yung bagyong si Kiko, posibleng mas maraming bahagi pa po ng Northern Luzon ang makaranas ng malalakas na pag-ulan. And of course, pag may bagyo, malalakas na pag-ulan, pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok, lalong-lalo na kung mapapansin nilang ilang araw nang nag-uulan doon. Dapat identified na po ng ating lokal na pamahalaan at DR officials yung mga areas na ganon, flash flood and landslide prone. Samantala, yung malalakas na hangin, bagamat sa mga oras nito hindi pa nararamdaman sa mga areas na may warning signal, dahan-dahan pong mararamdaman yon within the next 36 hours. At habang papalapit pa si Kiko sa dulong or sa Northern Luzon area, posibleng mas malakas na hangin, mas mataas na warning signal, at mas maraming lugar yung magkakaroon po ng warning signal. Sa mga coastal community sa Northern Luzon, asahan yung mga matataas na pag-alon at posibleng storm surge na abot na hanggang 2 meters. Pag tumawid na po, habang papalapit at tumatawid ang bagyong si Kiko dito nga sa may bandang extreme Northern Luzon area. Samantala, yung pagkilos nito pinakita natin. Simula po ngayong araw hanggang bukas ng hapon ay halos napakalapit ng pagkilos ito dito sa may bandang northeastern part ng Cagayan. And tatawid nga dito sa may bandang Babuyan Island sa pagitan ng bukas ng hapon hanggang sa Sabado ng umaga. Pero pinakita natin kanina, hindi lamang yung Babuyan Island ang possible na landfall scenario. Ulitin po natin, yung area probability nagpapakita na pwedeng sa northeastern part din ng Cagayan tumama yung sentro ng bagyong si Kiko bago kumilos sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Kaya ulitin ko po, maghahanda para sa posibleng landfall ang Batanes, ang Babuyan, ang Cagayan at maging ilang bahagi po ng Isabela area. So, inaasahan naman natin sa after nitong tumawid ng dulong Hilagang Luzon, kikilos nito papalayo or palabas ng northern boundary ng ating PAR simula po sa darating na linggo. And lastly, yung binanggit natin kanina, yung pinag-iba yung habagat ni Jolina ay magdudulot nga ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan dito sa western coast ng Palawan. Samantala, yung bahaging karagatan na kulay blue, ito po yung mga lugar na may warning signal number 1 na. Yung areas naman na may red dito sa may bandang Isabela at Aurora, may gale warning din po tayo nakataas diyan dahil nga inaasahan natin na sa paglapit ng bagyong si Kiko dito sa Northern Luzon area. Generally, hanggat maaari huwag na pumalaw dito po sa mga areas na highlighted ng blue at red. May gale warning, may warning signal. Sa natitirang bahagi naman po ng ating bansa, magiging katamtaman hanggang sa maalon ang mga karagatan. Ingat po sa pagpalaot, Samantalang susunod nating Tropical Cyclone Bulletin kay Kiko at Jolina ay mamaya namang alas 11 ng gabi ipapalabas. Sasabayan din po natin ang ating press briefing. Lahat po ng ating forecast product matatagpuan sa ating official website, bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.